Okay, pwede na po tayong umupo. Okay. Again, good morning po sa inyo lahat. Yung mga nasa dulo po, mas maganda po yung blessing sa harapan. Tama po? Harapan. Sino kaya yung barangay na magpipresent po sa harapan? Kasi ready na po yung speaker natin. Hello po, yung barangay sa likod. Anong barangay po yan? Nakakahiya po kung kayo lang hinihintay namin para mag-start po tayo. Ayaw niyo po sa harap? Yan. Thank you po, sir. Okay. Our first speaker this morning is graduate of International Standard Organization or ISO. Ladies and gentlemen, let us all welcome Police Staff Sergeant Sir Dexter A. Macabinta. Good morning. Good morning po. So sana medyo kailangan visit kayo kasi kailangan ang i-discuss ko sa inyo importante. Lalo na kung nanood kayo ng news dito sa may Ebony may nangyaring insidente. May nagulungan ng bike. So, ang i-discuss ko, parte yun. Kailangan ganun ang procedure natin na gagawin. Okay? Maliwanag? Parang... Okay. Lesson scope. Responsibilities of a traffic enforcer as a first responder. Kayo yung unang pupunta doon sa scene o crime scene. Ano ba yung mga documentary requirements dun sa mga involved sa aksidente? Kaya paano nyo ba ma-identify yung fake na driver's license? Okay. So, road class. So, una, responsibilities of a traffic enforcer as a first responder. Kadalasan, re-responde tayo nangyari na yung insidente. Tama? O hindi tayo mismo yung eyewitness. Madalas, sir, may nagbanggaan po doon sa kabila ng concerned citizen or may radyo. Pagdating nyo, madalas ang nangyayari, babangayan sila o may argumento pa sila sa isa't isa. Ang unang-unang yung gagawin is to may requirement ito yung obligasyon ng driver bilang motorista na kapag na-involve ka sa aksidente, kailangan mong ipresenta ang driver's license mo. Kung wala siyang driver's license, humingi po tayo man lang ng kahit ng ID niya. Okay? ORCR. Okay. Official receipt saka certificate of registration. Okay. Itong dalawang dokumento na to, yung driver's license ay dokumento nung taong nagmamaneho. Yung ORCR, ang dokumento nung sasakyan na ginagamit ng driver. So, kailangan talaga dalawa. Okay? Bukod doon, sa ORCR, hindi pwedeng OR lang, hindi pwedeng CR lang. Kung babasahin yung maigi yan, sa may babang portion ng resibo o OR o kaya certificate of registration, may nakalagay po dyan, not valid without the OR. Okay? Vice versa. Meron po nakalagay yun. Kaya kailangan dalawa lagi yun. Okay? Magkaanino siya. Okay? Ipunan natin. So, humingi po tayo ng tulong sa kasamahan natin. Responde o back up. Ha?
So, ang next phase natin is yung road class sketch. Ano ba yung importance ng road class sketch? Ang road class sketch po kasi ang ginagamit ng investigador noon pa. Kung matatandaan niyo po, yung cellphone natin, smart cellphone na hawak nyo, mga 10 years ago na po yan na exist. Pero before po, bago tayo magkaroon ng smartphone na may camera, lahat ng application dyan, ang pag-iimbestiga po noon ay dinag-drawing po ang crime scene. Okay? Okay. So, ang sketch is a rapid executed freehand drawing, mabilisang drawing po. Okay. This is an event na buto sa korte. May mga jurisprudence na po. Kaya, once na ganitong procedure ang ginawa nyo, tanggap po ito. Accident operation details. The location details are critical if any kind of investigation or case and also for the purpose of investigation. So, kailangan po, lagyan po natin ng detalye yung pinag-drawing natin. Okay? Kung may marking siya na broken line, solid line, or